Elan. Saan ba nanggaling ang batang ito? Ang tapang mo, nagnakaw ka pa sa pamilya Croft. Tatay, ako ito, si Liu. Huli kitang nakita. Ang talino mo naman, nahuli ka sa pagnanakaw, tapos agad-agad ay tatawagin mo akong tatay. Assistant Mason, ilabas mo siya rito. Opo, sir. Halika. Tatay, hindi nagsisinungaling si Liu. Ikaw ang tatay ni Liu. Kakaiba. Nasaan na ang litratong ibinigay sa akin ni nanay? Mga siraulo, paano ka na naman nakalabas? Bumalik ka sa loob. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko, pasyente sa kama 3, Stella Lu, nandito na ang anak mo. Nanay. Liu, anak, yung litrato na ibinigay ko sa'yo. Naingatan mo, di ba? Bumalik na sa bansa ang iyong ama. Siya lang ang pamilya mo sa labas. Kailangan mong bumalik sa kanya. Hahanapin ko si tatay. Sasabihin ko sa kanyang hindi ka baliw, at ilalabas kita rito. Liu, huwag mong sasabihin sa tatay mo ang tungkol sa akin. Dahil, natatakot ako baka ilabas ni Julian ang kanyang galit. Sa iyo, Julian, pakiusap alagaan mong mabuti ang ating anak. Sige, anak, hindi ko kilala ang nanay mo. Kung gusto mo ang mga itlog, kunin mo. Pero huwag kang maglakas loob na magnakaw ng kahit ano. Teka. Julian, tingnan mo ang batang ito. Kamukang kamukha mo siya. Lalo na sa sulok ng kanyang kanang mata. Ang nunal sa luha sa ilalim nito. Eksaktong katulad ng sayo. Nanay, paano ako magkakaroon ng anak? Nabubuang ka na sa kagustuhang magkaapo. Ano nang ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Dalhin mo siya palayo, mayon na. Nawala na ang litrato. Tanging isang paternity test ang makakapagpapaniwala kay tatay na si Leo ang kanyang anak. Lola, binigyan mo ako ng itlog, kaya bibigyan kita ng apo bilang kapalit. Hindi nagsisinungaling si Leo. Pakiusap, kailangan mong paniwalaan ako. Tara na. Bakit ba tuwing nakikita ko ang batang ito, natutunaw ang puso ko? May tao ba dyan? Imbestigahan mo ito para sa akin. Salamat sa langit, dapat na apo ko si Leo. Narito na ang resulta ng test. Ang maliit na batang lalaki kanina ay talagang anak ni Ginoong Croft. Ha, alam ko na. May tagapagmana na ang pamilya Croft. Ikaw na maliit na pasaway, anong hinihintay mo? Sunduin mo ang aking mahal na apo. Hindi ito maaaring mangyari. Mula noon, hindi na ako nakipag-isa sa ibang babae. Ay, ikaw. Ito ang litrato ng iyong unang pag-ibig. Posible bang siya nga ang lihim na nagkaroon ng anak mo? Stella, noon, dinadala mo ang anak ko, pero gusto mo pa ring iwan ako. Ganoon ba ako kawalang halaga sa'yo? Nako, anak, ikaw, walang saysay ang pag-iisip sa nakaraan. Ang prioridad ngayon ay hanapin ang bata at si Stella, ang anak ng pamilya Croft at ang aking manugang na babae, ay hindi pwedeng maiwanang nag-iisa sa labas. Tama. Leo, sa wakas, mapapanood ka na ni nanay na lumaki. Julian, Hindi ko inakala na pagkatapos mo akong iwan, ganito kahirap ang buhay mo. galit pa rin siya sa akin. Alam ko, ikaw ang nagpatunay na matino ako. Kaya pinakawalan ako ng ospital. Salamat, Julian. Babayaran kita bawat sentimo, pangako. Huwag kang mag-akala. Hindi dahil may nararamdaman pa ako para sa'yo. Ayoko lang na ang ina ng anak ko na matawag na baliw. Hindi ako nagkakamali ng akala. May utang na loob ako sa pagtulong mo. Hindi ko ito malilimutan. Alam ko rin na nagbayad ka ng 30,000 piso para sa paggamot ko. Makakahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Paano kung tumakas ka ulit? Hindi ka naman tumutupad sa pangako mo. Nangako tayong magsasama habang buhay. Pero iniwan mo pa rin ako sa huli. Pasensya na. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Pakasalan mo ako. Pakasal na tayo. Ayoko lang lumaki ang anak ko nang walang ina o ama. Pagkatapos nating ikasal, hindi tayo makikialam sa isa't isa. Hindi kita gagambalain at hindi mo rin ako gagambalain. CJ, kasundo mo. Kapag nabayaran na kita, aalis na ako. At hindi na kita gagambalain pa. Stella, ngayon, hindi ka na makakataka sa akin. Sino ang mag-aakalang pagkatapos kong makalabas sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip ay ikakasal ako sa ex ko? Nakipaghiwalay ako 5 taon na ang nakalipas.
Ano, sinasabi mo bang, nakalabas na si Stella Lo sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip? Hindi basta-basta ang babaeng si Stella Lo. Kahit nakakulong sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, nakakagawa pa rin ng gulo. Nakakahanap pa rin ng lalaking tutulong sa kanya. Tatay, sinasabi mo bang may backer si Stella? Siyempre, kung may ganoon siyang kapangyarihan, paano siya? Kusa na lang manatili sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip ng 5 taon, malamang may sugar daddy na siya. Kung alam ko lang, dapat noon pa 5 taon, pinutol ko na ang ugat ng problema. Nako, tatay. Ang pamanang setro ng dugo at jade ng pamilya Lo ay hindi pa rin nahahanap kung si Stella, sa harap ng lahat, ay ihaharap ang setro ng dugo at jade. Ang ginawa natin noon sa pinuno ng pamilya Lo at sa kanyang mga inapo noon ay mabubunyag. Huwag kang magpanik. Nandyan pa ang maliit na pasaway na yon. Hindi siya magwawala ng basta-basta. Tatay, huwag kang mag-alala. Susunod ako sa plano mo. Ngayon, huwag na tayong magpakita ng awa. Ako si Leo. Kinukuha ko lang itong itlog kay tatay. Hindi magnanakaw si Leo. Gutom na gutom lang si Leo. Ay. Ay. Dito ka pala nagtatago. Nahanap din kita. Mahal ng tita ang mababait na batang tulad mo. Kung sasabihin mo sa akin kung saan itinago ni nanay ang setro ng dugo at jade, bibili ka ng candy ng tita. Okay, wala namang sinabi sa akin si nanay. Anong setro ng dugo at jade? Kagaya ni Stella Lo, mga walang utang na loob na maliit na pasaway. Kung noon ko lang alam, isinama na sana kita sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Ang mana ng pamilya Lo, ang setro ng dugo at jade. Ibigay mo na ang setro ng dugo at jade, o bugbugin kita hanggang mamatay. Ay. Ang kapal ng mukha mong kagatin ako. Patay ka. Ay. Tatay, patay na ba siya? Pinabuhay ko lang siya. Para mahanap ang setro ng dugo at jade. Ngayong nasa atin na ito, wala na siyang silbi. Tigil. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino ka ba? Tatay. Tatay, hindi nagnakaw si Leo ng kahit ano. Ako ang iyong anak. Alam ko, anak. Alam ko, ikaw ang mabuting anak ko. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa. Tumigil ka dyan, kunin ang bata. Pero iwan ang setro ng dugo at jade. Tatay, iniwan ito ni Lolo para kay nanay. Iniwan ito ni Lolo para kay nanay. Pakiusap, tatay, pakiusap. Huwag mong hayaang makuha nila ito. Kay nanay ito. Ipinapangako ko sa'yo. Kung ito ay para sa anak ko, walang sinumang makakakuha nito. Ha, ngayon ko lang naintindihan. Ikaw pala ang nakipag-date kay Stella Lo 5 taon na ang nakalipas. Ikaw pala ang nakipag-date kay Stella Lo 5 taon na ang nakalipas. Tanging ang tagapagmana ng pamilya Lo. Ang karapat-dapat sa walang katumbas na halagang. Setro ng dugo at jade. Ikaw lang ang kanyang kapalit na tatay. Kung maglakas loob kang habulin, ang kayamanan ng pamilya Lo, sinisiguro ko na ikaw, kawawang bastardo, ay mamatay sa kanal. Ikaw pala ang nagtangkang saktan ng anak ko. Oo, ano ngayon? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Babasagin ko ang mga binti niya. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Gawin mo. Bitawan mo ako. Napakahina ng kalusugan ng batang ito. Napakahina ng kalusugan ng batang ito. Malamang dahil sa matagal na hindi sapat ang kinain, na nagdulot ng malnutrisyon. Pagkatapos ninyong dalawa ni Ginoong Croft na maiuwi siya, kailangan ninyong bigyang pansin ang kanyang dieta. Bigyan siya ng balanseng pagkain para makabawi. Gagawin namin. Oh, Diyos ko. Aking mahal na apo, nasasaktan ang puso ng iyong lola. Gaano ba ang pinagdaanan mo, anak? Stella Lu, hindi mo lang ipinagkanulo ang ating relasyon. Sinaktan mo pa ang ating nag-iisang anak. Ganoon ba kalaki ang galit mo kay Leo? Leo, ganito ba ang karaniwang trato sa iyo ng iyong nanay? Ganito ba ang karaniwang trato sa iyo ng iyong nanay? Hindi ka man lang pinakain ng husto. Hindi. Tatay, mahal na mahal ako ni nanay. Mahal ka niya ng husto kaya't ikaw ay malnourished at pag-ibig ang tawag mo doon? Hindi naman si nanay. May dahilan si nanay. Wala akong pakialam kung ano ang kanyang dahilan. Dahil ipinadala ka niya para hanapin ako. Kukunin mo ang aking apelyido, Croft. Hindi Lu. Mula ngayon, may tatay ka na lang. Wala nang nanay. Pero tatay, Croft na ang apelyido ko. Ni Enjo Croft ang buong pangalan ko. Namimiss ni Leo ang kanyang tatay. Stella, ano ba ang gusto mong sabihin? Julian, isang palamunin ka lang na walang pera. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Kaya tigilan mo ang pagpapanggap na mabait ka at umalis ka na. Stella, teka.
Hindi ba't nangako tayo na magkasama tayo palagi? Pamangkin, ibigay mo sa akin ang pamanang ng pamilya Lu, ang setro ng dugo at Jade. O ipapa-blacklist ko ang boyfriend mo. Yang palamuning gustong magsimula ng sariling negosyo. Ang pamanang yaman ng pamilya Lu ay hindi kailanman magiging sa iyo. Hindi kailanman. Pero nagsisimula pa lang si Julian sa negosyo niya. Sobrang hirap na nga ang pinagdadaanan niya. Hindi ko siya pwedeng idamay dito. Julian, ganyan ka ba katanga? Ang pag-ibig na walang pera ay parang isang bunto ng buhangin. Umalis ka na, nakakasuklam ka. So pera lang pala ang mahalaga. Pagsisisihan mo ito. Ginoong Croft, kasama na natin ang batang Ginoo. Sa ngayon, huwag muna kayong mag-alala tungkol sa sitwasyon ng nanay o tatay. Oo. Hindi mo talaga alam kung paano magbasa ng sitwasyon. Umalis ka. Aking mahal na apo, sumama ka na kay Lola, okay? Sa bahay, marami akong laruan para sa iyo, at mga damit. Halika, tingnan mo. Kung hindi mo gusto, dadalhin kita ni Lola sa malaking mall. Pwede kang pumili ng kahit ano ang gusto mo. Salamat, Lola. Ang dami mong binili para sa akin. Kapag lumaki na ako at kumita ng maraming pera, gagastusin ko lahat yon para sa iyo, Lola. Ang bait-bait mong bata. Leo, anak, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng pera. Ang pera ng tatay mo ay lahat para sa iyo. Hindi ito mauubos. Halika, sumama ka na kay Lola pauwi. Ako na ang magbuhat sa'yo pauwi. Anong tinitingnan mo? Uwi na tayo. Ginoong Croft, iba ang sinasabi, iba naman ang ibig sabihin. Mga lalaking ganyan, iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Palaging nagsisisi sa huli. Stella, naiisip mo na naman ng ibang lalaki, ano? Nakangiti ka ng nakangiti, ha? Julian, hindi ako. Bitawan mo ako. Ngayong kasal na tayo. Oras na para tuparin natin ang tungkulin natin bilang mag-asawa. Nandito pa si Leo. Pakiusap, wag mo itong gawin. Ano? Natatakot ka bang may makakita sa'yo ngayon? Noong nasa ilalim mo ako, noong araw-araw tayong nagkakagulo sa kama, sabi mo, magkasama tayo habang buhay, na hindi mo ako kailanman ipagkakanulo. Julian, wag mo akong hawakan. Stella, talagang itutulak mo ako. Para kanino ka, nag-iingat. Mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Kaya mo ba hindi siya makalimutan? Nakakadiri ka. Wala kang ibang lalaki dahil ikaw lang naman ang laging nandyan. Ako na ngayon ang mayamang lalaking mahal na mahal mo. Gusto mo ng pera, di ba? Basta masaya mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Gusto kong matulog ka sa akin ngayon din. At bigyan mo ako ng isa pang anak. Bitawan mo ako. Kailangan kong sagutin ang telepono ko. Pasok ka na, $1,100 isang buwan. Kung ayos lang sa'yo, pwede ka nang magsimula bukas. Ang saya-saya mo naman sa sarili mo. Stella, mag-asawa na tayo ngayon, at nandito ka pa rin, naghahanap ng sugar daddy. $1,100 isang buwan. Ang cheap-cheap mo. Sabi mo hindi ka makikialam sa mga gawain ko. Wala kang pakialam sa buhay ko. Kapag nakapag-ipon na ako ng 30,000, maghihiwalay na tayo. Stella, iniwan mo ako noon para sa isang mayaman. Ito ba ang mas magandang buhay? Sa pagbebenta ng sarili ng paulit-ulit, ganoon ba ako kawalang tiwala sa'yo? Dahil hindi gusto ni Julian si Leo, wala akong magawa kundi dalhin siya sa trabaho para hindi na niya kailangang makita sa bahay. Ako ang bagong tagapag-ayos. Pwede mo ba akong turuan kung nasaan ang utility room? Ikaw, maduming tagapag-ayos. Hindi namin pinapayagan ang mga tao na magdala ng bata sa trabaho. Ngayon, umalis ka na. Lane Group, ang anak ko ay hindi. Anong ingay to sa umagang-umaga? Direktor Shu. Darating na si Julian anumang minuto. Lahat ng hindi autorisadong tauhan ay kailangang umalis. Ang Julian na sinasabi mo siya ba ay? Kumusta, Ginang Croft? Ginang Croft, bakit ang simple-simple ng suot mo ngayon? Napakasimple.
Narinig ko kasi na ang manugang ko na babae ay unang araw ng trabaho niya ngayon. Ganito ako manamit. Dahil gusto kong makita ang manugang ko na babae at ang mahal kong apo. Sige, kayong lahat, huwag niyo akong sundan. Ako na lang ang papasok. Opo, ma'am. Tama ka, si Julian Croft na kilala mo. At ngayon, hindi lang siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Etelgard, ang presidente ng Croft Group. Siya rin ang nobyo ko. Ano? Ikaw na mapanlinlang, alam kong nagpunta ka rito bilang repairman, para lang malapitan si Ginoong Croft. At para makahanap ng tatay para sa anak mong pasaway. Ano, ikaw na hamak, kahabag-habag na walang kwenta, ang lakas ng loob mong mangarap na agawin, ang nobyo ko, gagawin kitang pinya. Tigilan mo yan. Matandang bruha ka. Sino ka ba? Para pigilan ako sa pagbibigay sa kanya ng leksyon. Masamang babae, ang lakas ng loob mong itulak ang lola ko. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong itulak ako ng ganoon. Matandang bruha ka. Hindi lang kita itutulak, sasampalin pa kita. Ang lakas ng loob mong manapak ng matanda. Nakakadiri ka. Ikaw si Stella Lu. Pinagtatanggol mo talaga, ang matandang bruhang ito, at may kapal pa ng mukhang sumagot sa boss mo. Matanda na siya. Sigurado akong may matatanda rin sa pamilya mo. Kung may kapamilya ka na mapapahiya ng ganito, hindi ka rin magiging okay. Kaya pakiusap, maging magalang ka. Sino ka ba para pag-alitan ako? Hayagan mong dinala ang matandang bruhang ito at ang maliit na cutie na ito sa kumpanya, tapos may kapal ka pang sumagot, ituring mo itong opisyal na abiso. Tanggol ka na. Pinahahalagahan ng Croft Group ang paggalang sa matatanda at pag-aalaga sa mga bata. Isinasa puso ko lang ang mga prinsipyo ng kumpanya natin. Sa anong batas mo ako tinatanggal? Mabuti ang sinabi, manugang na babae. Yan ang gusto ko. Sa tingin ko, tama talaga ang binibining ito. Ang mga taong tulad mo, na humuhusga sa estado ng iba, ang dapat umalis. Sino ang nagbigay sa iyo, matandang bruha, ng karapatang magsalita? Akala mo makakapagpasya ka kung ako'y mananatili o aalis? Ha, matandang bruha. Bilatan mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Si Direktor Shu ang tagapagmana ng pamilyang Shu. Siya ang babaeng pinakamamahal ni Ginoong Croft. Wala kang alam, pero nandito ka't nakatayo at nagbabadya ng katarantaduhan. Kasinungalingan yan. Paano ko hindi malalaman, Julian, kailan pa siya nagkaroon ng kasunduan sa anak ng pamilyang Shu? Matandang bruha ka, ano pa ba ang maalam mo? Darating na si Ginoong Croft sa anumang minuto. Huwag niyo hayaan ang tatlong ito na makita niya. Tao, palayasin niyo ang tatlong kawawang bastardong ito. Huwag niyo siyang hawakan. Anong ginagawa niyo, masamang babae? Huwag niyo hawakan si mommy at si lola. Director Xu, kung may problema ka, sa akin mo idaan. Matanda na siya, nakatatanda siya sa atin. Kapag hinawakan mo siya, hindi ka ba natatakot mapahiya? Mapahiya. Sa lugar ko ito. Pwede kong turuan ng leksyon ang sino man kung gusto ko. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang matandang bruhang ito sa pagpasok dito ng walang modo. Lugar mo. Itong Croft Group ay itinayo ko mula sa wala. Ako ang tunay na ina ni Julian. Kung sino man sa inyo ang kumilos ngayon, sisiguraduhin kong pagsisihan nyo habang buhay. Ha, nag-aangkin ka na ikaw si Ginang Croft. Totoo ako. Ay, pakiusap. Tingnan mo ang sarili mo, ang matandang bruha. Malamang nawawala ka na sa isip mo. Ang pamilya Croft ang pinakamayaman sa lungsod ng Etelgard. Si Ginang Croft ay isang babaeng may napakalaking katayuan. Paano siya magsusuot ng mumurahing basahan? Mga gwardya, bugbugin ninyo sila. Mga impostor ito. Huwag ninyong galawin siya. Sino ang may lakas ng loob na pigilan ako? Bugbugin din siya. Tigilan ninyo to. Ginoong Croft, napakasama nito, ang ginang at ang batang ginoo. Inaatake si Ginang Croft. Ano? Tara na. Ngayon din. Itigil ninyo to agad. Tigil. Pakawalan siya. Anak ko. Ayos ka lang ba? Ang dami mo ng pinagdaanan. Ayos lang ako. Ikaw talaga, mahilig kang magpanggap na santo, ha? Mahilig kang tumindig para sa mga taong ito, di ba? Sige, basta lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Papatawarin kita. Wala akong ginawang mali. Ikaw ang nang-aapi. Kung may dapat humingi ng tawad, ikaw dapat, at pati sa Ginoong ito. Matigas pa rin ang panga mo. Bugbugin nyo yan. Tigilan nyo yan. Papabalatan ko kayo ng buhay. Ng anak kong si Julian. Ang kapal ng mukha mo, nagsisinungaling ka pa. Sapakin nyo yung bungang ang yan. Tingnan natin kung magpapanggap pa siyang kamag-anak. Ikaw. Sa buong buhay ko,
Hindi pa ako napahiya ng ganito. Kayong lahat. Ikaw. Hoy, Maam, ano nang nangyayari? Ikaw, inaatake ka ng hika. Nasaan ang gamot mo? Cloaksu, inaatake siya ng hika. Mamamatay siya kung wala yon. Ang basurang tulad niya. Hindi dapat humihinga. Tapusin na lang natin siya para makatulong sa mundo. Ang sama mo, huwag mong inaapi ang lola ko. Ikaw, maliit na pasaway. Ang kapal ng mukha mong hayaan yang. Maliit na pasaway na kumagat sa akin. Gusto mo bang balatan ko siyang buhay? Cloaksu, ang buhay ay hindi lang laruan para sa aliwan mo. Minamaliit mo ang buhay. At magbabayad ka para dyan. Ang kapal ng mukha mong murahin ako. Sisibunutan ko yung bibig mo ngayon. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang mga tao ko? Hawakan mo sila, at patay kang hayop ka. Sandali, ano? Kanina lang sabi ni Ginoong Croft na ang mekanikong yun ay isa sa kanyang mga tao. So siya pala talaga ang Ginang Croft. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? HMP. Ayos na ako ngayon. Julian. Ano ibig sabihin yan? At bakit mo siya tinawag na iyong tao? Ano bang meron sa inyong dalawa, nitong mekaniko? Nagtatrabaho si Stella Lu sa kumpanya ko. Ano naman ang masama kung tawagin ko siyang aking tao? Ah, ganun ba? Kung ganun, siguro ayos lang. Kaya pala talagang umiibig siya kay Cloaksu. Kaya niya itinago ang ating pag-aasawa. Hindi bagay sa'yo ang babaeng yan, Julian. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Lenny, Huwag kang magmalaki. Iniligtas ka lang ni Julian ngayon dahil ayaw niyang gumawa ng eskandalo at mapahiya ang kumpanya. Huwag kang magpapanggap na malakas ka sa kanya at mag-utos-utos. Cloaksu. Ano ng karapatan mong kausapin ng ganyan ang nanay ko? Humingi ka ng tawad. Ito. Ano? Ang matandang to, siya talaga si Ginang Croft. Hindi pwedeng mangyari yun. Nasa ibang bansa palagi si Ginang Croft, isang babaeng may mataas na estado. Paano siya magiging itong simpleng matandang to? Ito. At kayong lahat. Inapin niyo ang pamilya ko. Tanggal na kayong lahat. Ginang Croft, paumanhin po, bulag ako. Hindi ko kayo nakilala. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Oo, Ginoong Croft, nailigaw din kami, ni Director Shu. Patawarin niyo po kami. HMP. Mga mapagmataas kayo. Julian, 5 taon na tayong magkakilala. Mas kilala mo ako kaysa kanino man. Siya ang may kasalanan. Sabi niya sa akin, may patakaran daw ang kumpanya na hindi pwedeng magdala ng anak sa trabaho ang mga empleyado. At inakusa niyang si Ginang Croft. At itong batang ito ay kasabwat. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako naging bastos. Director Shu, kayo ang gumawa ng patakarang iyon. Sumusunod lang ako sa utos. Tumahimik ka. Ikaw ay tinanggal na. Ilabas siya ngayon din. Ginang Croft. Siguro ay bulag ako, para hindi kayo makilala. Paumanhin po. Nagmamaliit ka sa tao. Hindi lang sa akin ang dapat mong hingan ng paumanhin. Dapat kang humingi ng paumanhin kay Leo, at sa kanyang ina. Paumanhin po. Hindi tapat ang paghingi mo ng paumanhin. Kaya ang tagapagmana ng pamilyang Shu ay walang klaseng tao pala. Paumanhin po, aminado ako, mali ang ginawa ko kanina. Pero, kung hindi kayo at itong batang ito, ang nanggulo sa akin, hindi ko sana, nasabi ang mga bagay na iyon. Nagsisinungaling ka, masamang babae. Sabi ni Mommy, humahaba ang ilong ng mga sinungaling. Kapag nagsisinungaling, tumahimik ka. Tama na, Chlo. Pinapalampas ko ito dahil lang ikaw ay mula sa pamilyang Su. At ito ang unang pagkakamali mo, sa ngayon. Pero kung maulit ito, lumayas ka sa Croft Group. HMPH.
Kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa opisina ko. Julian, palagi kong naiisip na yung nangyari noon ay medyo kainahinala. Ang manugang ko ay hindi mukhang materyalista. Kung hindi ako iniligtas ng manugang ko, ngayong araw na ito, ang matandang buhay ko, baka natapos na rito, ang isang mabuting manugang na tulad niya. Dapat mong pahalagahan siya. Alam ko, nanay. Pagkatapos ng lahat, si Stella ang ina ng anak ko. Kaya si Julian ay nagpakasal lang sa akin. Talaga dahil lang, ako ang ina ng kanyang anak. Wala talaga siyang anumang nararamdaman para sa akin. Leo, Stella, nandito na kayo. Lola, aking mahal na apo. Ilalabas ko si Leo para maglaro, kayo naman ang mag-usap. Nanay, pwede ba akong maglaro kasama si Lola? CJ, Tara na. Laro tayo. Stella, kailangan kong kausapin ka. alam ko ang gusto mong sabihin. Alam ko, nanay. Pagkatapos ng lahat, siya ang ina ng anak ko. Pag-ukulan ko siya ng mabuting pagtrato. Alam mo, Ginoong Croft, huwag kang mag-alala, hindi ko ipagkakala na si Leo ang anak natin. At tiyak na hindi ko ibubunyag na ikinasal na tayo. Mula ngayon, itago na lang natin ang ating pag-aasawa. sekretong kasal. Alam kong hindi mo ako gusto ngayon. Alam ko rin na sa puso mo, may ibang tao, kapag nabayaran ko na ang dote. Maghihiwalay tayo. Ako na ang bahala kay Leo at aalis na ako. May ibang tao sa puso ko. CJ, kung ganoon ang gusto mo, Huwag kang mag-alala. Simula ngayong araw, hindi ko naguguluhin ang buhay mo ngayon o sa hinaharap. CJ, lihim na kasal nga. Ginoong Croft, kung iyon lang ang kailangan, babalik na ako sa trabaho. Ginoong Prof, dahil kasal na kayo, bakit hindi nyo na lang ipaalam sa lahat? Para wala nang sinuman sa kumpanya. Ang maglakas loob na bastyusin si Ginang Prof. Hindi na kailangan. Kung ganoon na lang ang kagustuhan niyang makipaghiwalay sa akin, mula ngayon, mananatiling lihim ang aming kasal. Ano, Julian? Sino ang pinakasalan mo ng lihim? Sino ang babaeng iyon? Wala kang pakialam. Alam na alam mo na dahil lang sa iyo ako sumali sa kumpanya. Sinabi ko na sa'yo, tingin ko lang sa'yo ay kapatid. Paano mo magagawa ito sa akin? Nababaliw ako sa iyo. Kung gusto mong manatili ang trabaho mo rito, sa Croft Group, huwag mo nang ulitin pa yan. Director Shu. Abala si Ginoong Prof sa paghahanap ng paraan para makuha ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyektong Celestial. Talagang napakaikli ng pasensya niya, kaya mas mabuti na huwag mo siyang galitin. Siguro dahil aksidente kong nasaktan. Si Ginang Croft, sinasabi lang ni Julian na may lihim siyang asawa para galitin ako. Mahal pa rin niya ako, alam mo. Kung makukuha ko ang proyektong Celestial, tiyak na magbabago ang tingin niya sa akin. At mas mamahalin pa niya ako. Anong ginagawa mo? Iniiwasan mo ako. Hindi naman. Ang sing-sing, Dahil mag-asawa na tayo, lahat ng dapat ay nasa Ginang Croft. Ibibigay ko sa'yo. hindi ko kailangan ang kabutihan mo. Nakuha ko na ito. Pero bawal ang alahas sa trabaho ayon sa patakaran ng kumpanya. Isuksok mo sa loob ng kwelyo mo, ganito, para hindi ito makita ng kahit sino. Ginoong Prof. Hay nako. Ginoong Prof. Ano ba yan? Ginoong Prof. Ang proyektong Celestial na matagal mo nang pinaghandaan at malapit nang makuha. Si Chloe Shu ang kusang nagpasya na kumuha ng bandang tradisyonal na musika para makipagpaligsahan sa bandang modernong fusion ng kalaban natin. Napagkasundoan na ang matatalo. Ay kusang isusuko ang proyekto ng libre.
Ang sinasabing top prodigy mula sa lungsod ng Ethelgard. Ang number 1 talent mo sa tradisyonal na musika ay hindi naman ganoon kahusay. Malinaw na hindi siya katapat ng modernong fusion. Warren Wang, walang utang na loob na taksil. Ang kapal ng mukha mong makipagtulungan sa mga Cherishon. Proyekto ito ng Veridia. Sa negosyo, ang malakas ang gumagawa ng mga patakaran. Bago ang paligsahan, malinaw kong sinabi kay Director Shu. Ngayon, tradisyonal na musika laban sa modernong fusion. Ang sino mang manalo, ang makakakuha ng proyekto. Si Direktor Shu ang direktor ng aming kumpanya, pero ang aming presidente, si Julian Croft, ay hindi pa pumapayag dito. Ito ang kontratang nilagdaan ni Director Shu. Nakasulat lahat dito ng malinaw. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, dapat niyang tuparin ito. Warren Wang, habang nandito ako, hindi mo magagalaw ang proyektong Celestial. Pero natalo ka na. Si Direktor Shu ang tagapagmana ng pamilyang Shu ng lungsod ng Ethelgard. Nagtapos siya sa Creston Academy of Music sa bansang Inglar, at makikipagpaligsahan ka sa kanya, tiyak na matatalo ka. Director Shu, tumigil ka na sa pagpupumilit, natalo ka na. Kung gusto mong manalo, umuwi ka at mag-aral ka pa. Hindi ko ito tinatanggap. Ulitin natin. Nakapirma na tayo ng kontrata. Lahat ay napagkasundoan ng maaga. Ang sino mang manalo ang makakakuha ng proyekto. Aatras ka na ba ngayon? Ano, hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? Aminin mo na ang pagkatalo. Ginoong Wang, ang lakas ng loob mo. Nagnanakaw ka ng proyekto mula sa Croft Group. Julian, alam kong darating ka para suportahan ako. Tumabi ka nga. Sapat na ang problema na idinulot mo sa akin. Siyempre, ako ang maglilinis ng kalat mo. Julian, nag-aalala lang ako sa'yo. Alam ko kung gaano ka kahirap. Nagtrabaho sa ang proyektong Celestial. Sinusubukan ko lang tulungan ka. Ginoong Croft, ako at si Director Shu ay nakapirma na ng kontrata. Ang kumpanya mo ay nagtatak na nito. Hindi ka naman dito para umatras ngayon, di ba? Siyempre hindi. Ang Croft Group ay laging tumutupad sa salita nito. Magaling, Ginoong Croft. Kahanga-hanga. Kung gayon, ang proyektong Celestial ay parang akin na. Sandali, Ginoong Wang. Malinaw na nakasaad sa kontrata na mananalo lang ang isang panig kapag ang isa ay wala nang maipapadang manlalaro. Tama ba? Tama. Nandito pa ako para sa Croft Group. Hindi pa nga ako nakakalaban. Director Shu, ako, si Warren Wang, hindi magpapadala sa'yo. Kapag natalo ka, huwag mo akong sisihin kung babae man ang matalo ko. Ako, si Chloe Shu. Hindi ko hahayaang nakawin ng Wang Corporation ang proyektong Celestial mula sa Croft Group. Mukhang napakalakas ng loob ni Ginang. Shu, kung ganoon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay kong kayang gawin. Julian, talagang panalo ako nito para sa'yo. Ngayong araw, sisiguraduhin kong matatalo ka ng patas. Magsimula na tayo. Karera ng kabayo, yan. Isa ito sa mga piyesang napakahirap gawin. Si MS, Shu ang tagapagmana ng pamilyang Shu. Siyempre, magaling siyang pinalaki mula pa noong bata siya. At, nag-aral pa siya sa isang konserbatoryo ng musika sa bansang Inglar. Nag-aral siya sa ibang bansa. Itong kompetisyon, panalo na siya. Eksakto, ang talento sa musika ni Direktor Shu ay kilala sa buong lungsod ng Ethelgard. Yang mga yan, talagang matatalo sila. Hindi. Si Chloksu, matatalo siya. Ano bang alam ng isang manggagamot na madungis na tulad mo? Kung ako ang tatanungin mo, nagseselos lang yan sa talento sa musika ng aming Direktor Shu. Bakit mo nasabi yan? Nangunguna pa rin si Chloksu ngayon. Maganda ang pundasyon ni Chloksu, pero ang piyesang karera ng kabayo ay talagang nakakapagod. Sa ngayon, ubos na ang lakas at enerhiya niya. Talagang matatalo siya. Stella Lo, sa tingin ko, nagseselos ka lang sa talento ni Direktor Shu. Nakikita mo, ang galing ni Direktor Shu ay hindi para sa tulad mo na walang alam sa musika para pagdudahan. Kaya mo yan, Direktor Shu. Ano? Paano nangyari to? Anong nangyayari? Hindi ito pwedeng mangyari. Natalo siya. Nasugatan ng kamay ni Director Shu. Siguro hindi na siya makakalaban ngayon. Ikaw, maliit na cutie. Ikaw ang dahilan. Ginulo mo ako sa pagsasalita mo, kaya natalo ako sa laban. Ikaw lang ang nagpakasobra. Maliit na cutie. Sinira mo lang ang pagkakataon ko. Magpabenda ka muna sa kamay mo.
HMP. Ginoong Prof. Nasugatan ng daliri ni Director Shu. Kaya ngayon, wala na kayong tao, tama ba? Ang Prof Group ay. Kaya kung talunin ang sino mang ipadala mo, HM. Ang laki-laki ng talo nyo ngayon. Malapit nang. Hamakin ng buong mundo ang Prof Group nyo. Sa pagkakataong ito, mawawala ang prestihiyo nyo sa internasyonal. At saka, kukutsain kayo ng buong mundo ng negosyo. Hindi. Talagang hindi ko papayagan. Nahamakin siya ng sinuman. Si Stella ay tumatayo para sa akin. Sino ka ba para magsalita? Hindi pa oras mo para magsalita, isa ka lang repairman. Julian Prof, aminin mo na ang pagkatalo. Ginoong Wang. Hindi pa natalo ang Croft Group. Stella Lu, isa ka lang maruming repairman. Ginoong Croft. Hindi naman sinasabi ng mga patakaran ng kompetisyon na hindi pwedeng sumali ang isang repairman, tama ba? Hindi. Pero, kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang. Pero, 5 taon na akong hindi humahawak ng instrumento. Julian, naniniwala ka ba sa akin? Julian, hindi mo pwedeng hayaan siyang magkagulo. Ako ay graduate ng prestihiyosong Music Academy. Hindi ko nga napanalunan. Paano siya, isang hamak na repair woman, ang mananalo? Naniniwala ako sa kanya. Nanay. Nanay, tutulungan ka ni Leo. CJ, Anong klaseng panloloko ang gagawin mo? Ito na ang huling pagkakataon. Isang round ang magpapasya sa lahat. Kung matatalo ako sa round na ito, ako'y magwi-withdraw. Sige, kasunduan yan. magsimula na tayo. Kayong mga walang alam, maruruming repairman, at itong batang hindi alam kung saan galing. Isang maliit na pasaway, sisiguraduhin kong wala kayong magagawa kundi aminin ang pagkatalo. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng tradisyonal na musika. Ano ang hamon? Ikaw ang pumili ng pyesa. Bakit ang tagal ni Stella Lu? Huwag mo sabihing hindi siya marunong tumugtog. Seryoso. Nanay, anong nangyayari? Mukhang alam nga niya ang ginagawa niya. Ano pa nga ba ang saysay nito? Napakahiya. Aba, hindi ko akalain. Marunong pala si Stella Lu. Ang ganda talaga noon. Ang tagal na mula nang nakarinig ako ng ganoong kaganda at nakakagalaw na himig. Imposible. Paano naging ganito kagaling ang isang probinsya ng tulad niya? Paano naging ganito kagaling ang isang probinsya ng tulad niya? Wow! Salamat sa inyong lahat. Oo, nanalo si nanay. Hindi ako makapaniwala, nagawa nga ni Stella Lu. Julian, nagawa ko. Binibining lo, minamaliit kita. Walang hangganan ang musika. Ang tinig ng isang instrumento ay walang mataas o mababang estado. Maging ito man ay tradisyonal na musika o modernong fusion. Bawat isa ay may kanikanyang natatanging lakas. Wala lamang ganitong bagay na kataasan. Ako'y nagkakamali. Magaling. Nanalo ang Croft Group. Atin na ang proyektong Celestial. Stella Lu. Maghintay ka lang. Stella, ang galing mo. Hindi lang ako. Sa tulong ng lahat, kaya ako nanalo. Sige na, magaling ang lahat. Pero, si Stella ang dapat pinakapuri. Tama ba, lahat? MMHMM. Hoy, nasaan si Director Shu? Umalis lang si Director Shu. Baka natatakot siyang pag-alitan siya ni Ginoong Croft. Kaya siya umalis. Matagal na rito si Director Shu. Pero wala namang naipakita. Sa pagkakataong ito, muntik na niyang iparanes ang matinding dagok sa kumpanya. Malinaw na hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Mas mabuting hayaan na lang, si Stella ang maging direktor. Sa pagkakataong ito, si Chloksu pumirma ng kasunduan sa kalaban ng walang pahintulot. Isang malaking pagkakamali. Pagwawalang bahala sa mga patakaran ng kumpanya. Mula ngayon, tinanggal na siya bilang direktor. Ang galing, nanay. Na-promote ka at tumaas ang sahod mo. Ngayon makakabili ka na para sa akin. Napakaraming laruan. Hindi ko ito matatanggap. Ni hindi ko alam ang mga detalye ng trabaho. Baka hindi ko kayanin ang trabaho. Kaya mo yan. Ang galing mo. Halata naman sa lahat. At basta't handa kang magsikap, magiging mas magaling ka pa. Pero,
15,000 piso ang buwan ng sahod. 15,000. Nanay, magkano ang 15,000 piso? Kung ganoon kalaki ang kikitain ko buwan-buwan. Sa loob ng 3 taon, maaari na talaga tayong makabili ng bahay sa lungsod ng Ethelgard. Ganoon kalaki. Pag ako'y lumaki na, gusto ko rin maging direktor. CJ, magiging direktor ka at kikita ka rin ng malaki. Kaya magsimula ka ngayon. Salamat, Ginoong Croft. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibigin. Congratulations! Magaling ang lahat. Ngayong araw, nanalo tayo sa kompetisyon. Libre ko ang lahat sa Nightscape Bar. Salamat, Ginoong Croft. Gusto ko rin pumunta. Gusto ko pumunta. Napakabata mo pa. Hindi ka pwedeng sumama. Iuwi ka ni Assistant Mason mamaya. Listen, na-promote ako ngayon. Ni hindi pa ako lasing. Gusto ko pa ng isa. Sige, hindi ka lasing. Si Ginoong Croft talagang nagmamalasakit sa amin mga manggagawa. Nagpa-reserve siya ng mga kwarto para sa ating lahat. Samahan na kita sa loob para magpahinga. Tara na, magpahinga ka na. Listen, ni hindi pa ako lasing. Isa pa. Julian. Kahit konting ideya lang. Kung gaano kita kamiss nitong mga nakaraang taon. Alam mo ba kung gaano kita kagusto? Ano nung sinabi mo? Ulitin mo. Gaano ba ako kalasing kagabi? Hindi pwede. Julian, may iba ng tao sa buhay niya. Hindi ka na niya mahal. Paano ka napasama sa kanya sa kama ulit? Ginoong Croft, mag-iisang buwan kayong business trip. Kasama po ba kayo ng Ginang Croft? Hindi. Kakapromote lang niya bilang direktor. Hayaan muna siyang masanay sa bagong posisyon. Diretso na tayo sa ibang bansa. Direktor Lu, ngayong buwan, kamusta po ang inyong pag-a-adjust? Sabi po kasi ni Ginoong Croft, kung hindi nyo gusto itong unit na ito, pumili na lang po kayo ng iba. Okay na ito. Maayos naman ang lahat. Pwede ka nang umalis. Sige po, sabihan nyo lang po ako kung may kailangan kayo. Ewan ko ba, bakit bigla akong nagsusuka? Tingnan natin, 1 buwan nang delayed ang regla ko. Huwag naman sana. Buntis na naman ako. Buntis nga talaga ako. Siguro nung gabing lasing ako, yun nangyari. Magkakaroon na naman ako ng isang napakagandang sanggol. Sandali lang. May iba na palang, gusto si Julian ngayon. Kung malaman niyang dinadala ko ang anak niya, papayagan kaya niya akong ipagbuntis ito. Director Lo. Nakabalik na po si Ginoong Croft galing sa business trip. Inutusan po niya akong sunduin kayo. Ang bilis naman. Opo. Tara na. Kalihim Mason, ano po ang kailangan ninyo, Ginoong Croft? Stella. Kailangan ko pa bang magkaroon ng dahilan para makita ka?
Kumusta ang pag-adjust mo? Maayos naman. Namimiss mo ba ako? Julian, ako. Kalimutan mo na. Sa totoo lang, may tanong ako sa'yo. Maaari mo bang bigyan ako ng seryosong sagot? CJ, Gusto mo pa bang magkaroon ng ibang anak bukod kay Leo? ayaw niyang magtiwala sa akin. Sa tingin niya, hindi ko mahal si Leo. Hindi kailanman. Magkakaroon lang ako ng anak sa babaeng minamahal ko. Naiintindihan mo? Sa pagsasabi ko ng ganoon, malalaman niyang mahal ko pa rin siya. Hindi ko ba laging alam, nahihiwalayan niya ako, at pakakasalan si Chloksu. Paano ko maiisip na gusto niyang panatilihin ang sanggol na dinadala ko? Bakit mo bigla yan tinatanong? Wala lang, kailangan ko ng magtrabaho. Kung yun lang, dapat abala ka na. May isa pa. Yung gabi noong victory party noong nakaraang buwan, lasing na lasing ako, medyo malabo ang alaala ko. Pero parang naaalala kong nakita kita roon. Ako, wala akong ginawa sa'yo, di ba? Hindi naman. Napakalayo mo sa akin itong nakaraang buwan. Anong nangyari nung gabing iyon? May masamang nangyari. Ang nangyari sa victory party nung gabing iyon. Wala akong naaalala. Ang naaalala ko lang, ay parang may pumasok sa kwarto ko. Kaya talagang hindi niya naaalala. Sino kaya ang nakasiping sa kanya nung gabing iyon? Ikaw ba? Hindi ako. Kung hindi ko aaminin, ligtas ang aking anak. Ang taong nasa kwarto ko nung gabing may victory party, hindi ikaw. Tama. Sobrang lasing ako nung gabing iyon, kaya umuwi na lang ako. May pumasok ba sa kwarto mo? May nangyari ba? Wala. Hindi na mahalaga ngayon. Dapat kang bumalik sa trabaho. Magkasabay tayong uwi mamayang gabi. Talagang hindi niya naaalala. Anak, kapag tapos na ang diborsyo, dadalhin kita at si Leo. Palayo dito, mabubuhay tayo ng maayos ng magkasama. Ginoong Croft, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Noong nakaraang buwan, sa victory party, may babaeng pumasok sa kwarto ko. Ha? Hanapin mo siya. Babae? Sino? Kung alam ko, hihingi pa ba ako ng tulong sa'yo? Ha? Kaya nagloko ka sa kanya? Parang mas naisahan ako. Isang buwan na ang nakalipas. Hanapin mo ang babaeng ito. Kung tuso ang babaeng ito, mabuntis at dumating para magreklamo. Hindi pwedeng mangyari iyon. Hahanapin ko siya sa lahat ng sulok. Mahahanap ko siya. At nilinisin ko ang gusot na ito. Teka. Hindi dapat malaman ni Stella ang tungkol dito. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Malalaman din niya yan sa bandang huli. At kapag nalaman na niya, mas lalo lang masasaktan ang relasyon ninyong dalawa. Kailangan muna nating hanapin yung babae kapag tuluyan ang naayos ang problema. Ako mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat. Sige. Wala na nga ako sa kumpanya. Bakit ka pa rin nagpapasama sa akin? Kahit wala ka na sa kumpanya, asawa ka pa rin ni Ginoong Croft, ang asawa ng boss ko. Isang karangalan para sa akin, nasamahan ka sa pamimili. Gusto ko talaga yan. Sumali lang ako sa kumpanya para makasama si Julian. Balak ko sanang umatras, at mag-focus na sa pamilya, ang tagal mo na sa ilalim ko. Sa rekomendasyon ko, posisyon ng direktor sana ang mapupunta sa iyo. Sino ba ang mag-aakala na biglang may sumulpot na Stella Lu? Alam ng lahat na napakaganda ng relasyon ninyo ni Ginoong Croft. Paano nakapalag tong Stella Lu na manghimasok sa relasyon ng iba? Ayaw ko sa mga taong ganyan. Huwag kang mag-alala, madam. Itong Stella Lu, sisiguraduhin kong mapapaalis sa kumpanya. Basta umalis lang si Stella Lu sa kumpanya. Pangako ko sa iyo. Posisyon ng direktor ay mapupunta sa iyo. Hintayin mo na lang ang magandang balita, madam. Hindi ko hahayaang si Stella Lu ang siyang samaira ulit sa relasyon ninyo ni Ginoong Croft. Direktor Lu. Alam mo ba kung sino ang pakakasalan ni Ginoong Croft? Yitzad, hindi ko alam. Pero sa mga napansin ko, ang babaeng madalas na nakikita sa tabi ni Ginoong Croft ay ikaw. At naaalala ko rin na sinabi mo sa akin, na kapangalan ni Ginoong Croft ang asawa mo. Sabihin mo na sa akin, sinusumpa ko, hindi ko sasabihin kan inuman. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano. Ang tanging focus ko ngayon ay ang trabaho. Ayokong mawalan talaga ng trabaho. Sige, iiwan na kita.
Ang ibang tao, hindi talaga nagbabago. Sabi ng bibig ay hindi, pero sa puso, ang iniisip lang ay panunokso sa may asawang lalaki, nakakadiri. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Hindi pa nga nalalaglag ang mga ngipin mo. Nangangagat ka na. Ikaw, Stella Lu, ano naman kung ako, mas mabuti pa yon kaysa sa isang walang hiya tulad mo, may mahal na si Ginoong Croft. At pangarap mo pang makapasok sa kanyang kama, dapat tingnan mong mabuti kung sino ka talaga. Narinig ko na lang na iniwan ka ng boyfriend mo. Ano, sabik na sabik ka nang pumasok sa kama ni Ginoong Croft. Ang galing mo. Wala kang pakialam kung iniwan ako. Di kung anong klaseng tao ako. Ay wala ka ring pakialam. Ikaw, tsampoy na mekaniko, isa ka lang mababang klaseng babaeng mababa ang lipad. Alalahanin mo kung sino ang may hawak ngayon. Lapastanganin mo ang trabaho ko, at ikaw mismo ang nilalapastangan mo. Bakit ka maghahangad ng perikong tagumpay, na ikaw mismo ang nasasaktan sa proseso? Ikaw, Stella Lu, kaya naging director ka, ang yabang. Sa puso ni Ginoong Croft, si Chloe Shu ang nasa puso niya. Sila ay itinakda ng langit. Hindi mo problema iyon, pero hayaan mong bigyan kita ng payo. Ang mga pakialamera hindi nagtatagal. Ikaw, Stella Lu, huwag mong isipin, naligtas ang iyong mga maruming maliit na sekreto. Sa lahat, gusto mo bang sabihin ko sa buong kumpanya kung ano ka talaga? Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ginoong Croft. Huwag kang magkakamali. Stella, siya ang Kumakalat ng chismis, naninirang puri at nagbabanta sa mga kasamahan. Pumunta ka at magsumite ng iyong resignation letter. Ayos ka lang ba? Kailangan ko nang magtrabaho. Pumunta ka sa opisina ko. CJ, Ginoong Croft, naalala mo ba ang gabi ng victory party? Natulog ka sa akin, at ngayon tatanggalin mo ako. Paano mo nagawa? Kaya ikaw pala. Nang gabing iyon, naglalakad ako malapit sa kwarto ni Ginoong Croft, at narinig ko ang pagdaing ng isang babae. Hindi ko inakala na si Ginoong Croft ay talagang walang ideya kung sino ang babaeng iyon ng gabing iyon. Paano kung magkunwaring ako ang babaeng iyon? Kahit na para lang mapasaya si Direktor Shu, kahit hindi niya ako i-promote o dagdagan ang sahod ko, tiyak na bibigyan niya ako ng malaking halaga ng pera bilang kabayaran. Ikaw pala. Ginoong Croft, lasing kayo ng gabing iyon. Ako ang pumasok sa kwarto mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong umakyat sa kama ko. Tao. Ipamalita ito. Gusto kong itakwil siya sa buong lungsod ng Ethelgard. Ginoong Croft, hindi ako yon. Hindi ako ang babaeng iyon. Teka, Ginoong Croft, narinig ko lang ang boses ng isang babae na galing sa kwarto mo, pero hindi talaga ako yon. puro kasinungalingan. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Walang silbi ang kumpanya sa mga katulad mo. Paalisin siya. Ginoong Croft, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Croft, Ginoong Croft. Nahanap na namin. Nakuhang muli ang footage ng surveillance. Ang babaeng kasama mo ng gabing iyon ay si Ginang Croft. Ano? Sundin si Stella Lu at dalhin siya sa akin. Ngayon din. Opo, Ginoong Croft. Ginoong Croft. Ano ang gusto mong makita sa akin? Stella. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit ayaw mong aminin na ikaw yon ng gabing yon? Hindi ba tayo kasal? Hindi ba normal lang na may mangyari sa pagitan natin? Ikaw, bakit ang seryoso mo? Para kang napahamak. Stella. Ang lamig mo sa akin mula nang tayo'y ikinasal. Akala ko ayaw mo sa akin, kaya nga ayaw mong pag-usapan. Hanggang ngayon ba'y naiisip mo pa rin yung mayamang binata noon? Ganoon ba talaga siya kagusto sa'yo? Julian, nasa opisina tayo. Pag-usapan natin ito sa bahay. Stella. Ako ba, si Julian Croft, ay talagang nakakasuklam sa'yo? Ang nangyari ng gabing iyon, ganoon ba kahirap para sa iyong pag-usapan? Hoy, hindi ba sa tingin mo? May kung ano sa pagitan ni na Ginoong Croft at Manager Lu, parang may sikreto. Bakit mo nasabi iyon?
Isipin mo lang, sabi ng lahat, si Chloe Shu ang kasintahan ni Ginoong Croft. Pero noong nandito si Chloe, hindi naman talaga ganoon kalapit ni Ginoong Croft sa kanya tulad ng kay Manager Lu. Sa tingin mo, ang asawa niya, pwede kaya talagang si Stella? Kung si Stella man, bakit hindi nila ipinapahayag? Sa tingin ko, nag-iisip ka lang ng labis. Sige, bumalik na tayo sa trabaho. Oo. Sa wakas, tapos na sa trabaho. Stella, Ano iyon? ano ba ang meron sa inyo ni Julian? Tanong mo dapat yan, kay Julian. Dapat nga pinagpapasalamatan mo na tinatanong pa kita. Alam mo namang mabuti na sobrang close namin ni Julian. Pero ikaw, patuloy kang nagpapakipot sa kanya. Sagutin mo lang ako, ikaw ba talaga ang babaeng pinakasalan niya? Sinabi niya sa'yo yan? Sagutin mo lang ako. Paano kung ako nga? Ay, ikaw naman, maliit na cutie. Slow, wag kang magmalaki. Stella, wala kang hiya. Alam mo namang mabuti na sobrang close namin ni Julian. Pero ikaw, patuloy kang nagpapakipot sa kanya. Enethxu, ano man ang relasyon ko kay Ginoong Croft, hindi mo dapat ako ang pinagbubuntunan. Ano bang kailangan para layuan mo si Julian? Pasensya na, pero legal pa rin kaming mag-asawa. Kapag nakuha ko na ang divorce papers, hindi na kita guguluhin. Teka. Dahilan lang yan, di ba? Sa tingin ko, sinasamantala mo lang ang sitwasyon para mahulog sa'yo si Julian at mapanatili ang posisyon mo bilang Ginang Croft. Stella, ang tuso mo at talagang mapanira. Lalaki lang siya, alam mo. Hindi ako bababa sa pagiging walang hiya at mapilit na tulad mo. Hoy, ano, tatakbo ka na ngayong nahuli na kita. Makinig ka sa akin. Akin si Julian. Sa akin siya magpakailanman. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Sino bang gustong makipag-agawan sa'yo para sa kanya? Ano sa palagay mo ang gagawin niya kapag nakita niyang tinulak mo ako? Ha? Ah, Stella. Stella, ayos ka lang ba? Julian. Ang sakit talaga. Chilo, ayos ka lang ba? Julian, ang sakit. Halika na. Tibayan mo lang. Dadalhin kita sa ospital. MMHM. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang kamay ko. Hindi ko maramdaman ang kamay ko. Bali ang kamay mo. Bali. Bali ang kamay ko. Paano na ako magpiano ngayon? Kung hindi na ako makakapagtugtog, wala nang saysay ang buhay ko. Magiging maayos din yan. Maaaring maibalik yan sa operasyon. Kahit na gumaling yan, hindi na yan magiging tulad ng dati. CJ. Ako ang mananagot. Akala ko nga. Sa puso ni Julian, si Chloe lang ang mahalaga. Panahon na para kunin ko si Leo at umalis dito. Julian. Siya yon. Siya ang may gawa ng lahat, sadyang tinulak niya ako. Enethxu, bahagya lang kitang nahawakan. Paano ka mahulog? Kung hindi ikaw. Ako ba ang sadyang nahulog? Magsasapanganib ba ako para lang aidawit ka? Hindi ganoon si Stella. Julian. Kahit na ganito na ang nangyari, siya pa rin ang paniniwalaan mo. Stella, humingi ka ng tawad. Ngayon, Hindi ko talaga siya tinulak. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. nabali ang braso niya. Ano nang kinalaman ko doon? Malinaw na nagpapanggap na biktima siya. Stella, Maniwala ka man o hindi, hindi ko siya tinulak. Hindi ako hihingi ng tawad.
Julian, huwag kang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ang sakit na. Ako ang mananagot ng buo sa ginawa ni Stella. Sa salita mo, makapanatag na ako. Stella Lu, sa tingin mo, kaya mo akong talunin. CJ. Ako ang mananagot para sa'yo. Stella. Noon, ikaw ang nagpauna kay Julian. Ngayon, ang minamahal niya ay si Chloksu. Ano pang hinihintay mo? Para sa sanggol sa tiyan ko. At para kay Leo. Hindi ko na pwedeng hayaang lumubog pa ako. Gawin mo. Julian, nasan ang anak ko? Sasama siya sa akin. Sinusumpa ko mula ngayon, hindi na kita gagambalain pa. Anak ko rin siya. Ano sa palagay mo ang nagbibigay sa'yo ng karapatang kunin lang siya? Ako, Ganito ba ang paraan mo ng paghingi ng pabor? nagmamakaawa ako sa'yo. Kung nagmamakaawa ka, dapat kahit papaano ay mukha kang nagmamakaawa. Wala pa akong nakitang sinuman na nagmamakaawa ng nakatayo. Lumuhod ka. Tama yan, Stella Lo. Dapat kang lumuhad sa harap ni Julian. Oo, bilasan mo at lumuhad. Lumuhad. Mga kasama, sigurado akong alam ninyong lahat na si Stella Lo ay dating nobya ni Julian. Noong mga panahong iyon, minata niya siya dahil mahirap lang, kaya iniwan niya siya. Pagkatapos, dahil siya ay mayabang at materialistiko, nakahanap siya ng mayamang lalaki, at walang hiya, nagkaanak siya para kay Julian. Stella Lo, nakakadiri ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, nalaman mo ba na si Julian ay isang sumisikat na bituin, at ngayon gusto mong ang anak mo, ang magmana sa yaman ng pamilya Croft? Eksakto, ang kapal ng mukha niya. Stella Lo, kasalanan mo itong lahat, bakit hindi ka pa lumuluhod? Stella Lo, bakit hindi ka pa lumuluhod? Kasalanan ko itong lahat. Julian, luluhod ako para sa'yo. Pakiusap lang. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Stella Lo, bakit hindi ka pa lumuluhod? Julian, magmamano ako sa'yo. Stella, tingnan mo ang sarili mo ngayon, namumuhay na parang kaawa-awang aso. Ginoong Croft. Nasisiyahan ka na ba? Ngayon, ibibigay mo na ba ang anak ko? Stella, nagsisimula pa lang tayo. Julian, ano ang susunod mong gagawin? Pumili ka ng lalaki. Kahit sinong lalaki sa karamihan, tapos magpakita kayo ng halikang 3 minuto para aliwin ang lahat. Ano ang masasabi mo? Oh, maganda ito. Stella, huwag mo akong pipiliin. Babaeng pera lang ang habol. Stella, Stella. Ano ang gagawin mo ngayon? Wala sa amin ang gustong gawin yon. Julian, kailangan mo ba talaga akong pahiyain ng ganito? Lumabas kayo. Julian, ano ang? Lahat kayo, lumabas na kayo. Tara na. Umalis kayo sa harap ko. Kapag sinabi kong lumuhod, luluhod ka. Kapag sinabi kong halikan mo ako, hahalikan mo ako. Dapat ay mahal mo ako. Bakit hindi na kita mahal? Saan ka pupunta sa ganitong oras? Hindi ako uwi ngayong gabi. Ikaw ang tunay na ama ni Leo. Alam ko, magiging mabuti ka sa kanya. Julian, gusto kong magdiborsyo. Bakit? Sa tingin mo ba talaga na may saysay pa na ipagpatuloy ang kahibangang kasal na ito? Stella, huwag mong gawin ito. Julian, mabuti kang tao. Pero sa pagitan natin, lagi nang mayroong bitak na hindi na maayos. Ang ganitong klaseng pagsasama ay hindi ang gusto ko. Kailangan ko ng oras at espasyo para makapagpahinga. Ginoong Croft, may nakita po akong impormasyon. Noong umalis po sa inyo si Ginang Croft, wala na po siyang ibang pagpipilian. Ano ang ibig mong sabihin? Namayapa ang kanyang ama noong panahong iyon. Lumapit sa kanya ang kanyang tiyuhin, hinihingi ang mana ng pamilya Croft. Tumanggi siya, kaya pinagbantaan siya nito gamit ang buhay mo. Kaya niya kayo hiniwalayan. At isa pa, ipinapakita ng surveillance footage na si Chloe Shu ang kusang nahulog. Ngayon, tingnan mo ang surveillance footage sa baba ng kumpanya. At, siguraduhin mong mabuti kung paano talaga nahulog si Chloksu. Opo, sir. Ginoong Croft, ito po ang surveillance footage kaninang hapon.
Kahit hindi kumpleto ang footage ng surveillance, matapos itong ulit-ulitin mula sa anggulong ito. Malinaw na hindi kailanman itinulak ni Ginang si Chloe Shu. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Palagi naman, sa lahat ng mga taong ito, mali ang paghusga ko sa kanya. Ginoong Prof, tingnan mo, ayaw kong sabihin ito, pero si Chloe Shu na yon. Halatang inilalagay niya sa alanganin si Ginang. Gusto niyang makuha ang loob mo, at saka gamitin iyon para paalisin si Ginang. Isang plano para makuha ang 2 ibon sa isang bato. Paano ka napasakay dyan? Ginoong Prof, saan ka pupunta? Para hanapin si Ginang at humingi ng tawad. Huwag mo nang abalahin. Ito ay isang card na ipinabigay sa akin ni Ginang para sa'yo. Sinabi niyang ang lahat ng pera na utang niya sa'yo sa mga nakaraang taon ay bayad na ngayon. Kapag nakapag-ayos na siya, babalikan niya si Leo. At saka, napirmahan na niya ang divorce papers. Divorce papers. Kakakuha ko lang ng balita. Nakarating na si Ginang sa airport. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hoy, ikaw ang nagpaalis sa kanya. Ngayon ka pa nagpanik? Hindi pa nga tayo nakakarating sa airport. Bakit ka humihinto? Oh, Ginoong Prof. Tingnan mo, 3:00 na. Tiningnan ko, umalis na ang flight ni Ginang kanina pa. Kahit magmadali tayo papuntang airport ngayon, walang saysay. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Hindi, well, anyway. Walang kwenta. Hoy, ano bang gusto mong gawin ko? Ngayong wala na si Ginang. Natatakot akong hindi na siya babalik. Ikalat ang salita. Kailangan mong hanapin para sa akin si Stella Lu. Ginoong Prof, naipadala na natin ang abiso. Sigurado ako, mahahanap natin agad si Ginang Prof. Gising ka ng buong gabi. Paano kung ngayon? Magpahinga ka na lang? Hindi kailangan. Magandang umaga, Ginoong Prof. Palagi kang nasa oras, di ba? Kaya bakit ngayon ka lang? Si Direktor Lo ay aalis ngayon. Kanina ko lang siya inihatid. Ano? Sino ang inihatid mo? Si Direktor Lu, si Stella Lu. Kailan? Saan? Kanina lang, nandoon lang siya. Sa hintayan ng bus, naghihintay. Malamang hindi pa siya umaalis. Anong nangyari kay Ginoong Prof? Assistant Mason, hindi mo ba siya susundan? Nako, huwag na. Sa panahong ganito, bakit ko siya susundan? Gusto mo ba akong mapatay? Wala tayong pakialam. Magtrabaho na lang tayo. Sige. Stella! Julian, ano ba nang ginagawa mo? Saan ka ba pupunta? Hindi ka ba magtatrabaho? Uwi na ako. Naipasa ko na ang aking resignation. Kung hindi ko inaprubahan, hindi valid ang resignation mo. Naibigay ko na sa'yo ang divorce papers. Hindi kita ididiborsyo. Sumama ka sa akin. Julian, Hindi na aprubahan ang iyong resignation. Ibig sabihin, empleyado ka pa rin dito. Kung aalis ka ngayon, ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad ng malaking multa. multa. Ano? Hindi mo ba binasa? Maliwanag na nakasaad sa kontrata, sa kasalukuyan mong pinansyal, hindi mo kayang bayaran yon. Ikaw, Stella, alam kong may dahilan ka kung bakit mo ako iniwan noon. Sa lahat ng mga taong ito, nag-isa kang nagpalaki kay Leo. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Julian, bakit mo ngayon lang sinasabi sa akin ito? Hindi ba gusto mo si Chloksu? Kaya totoo nga. Para kay Julian, si Chloksu ang pinakamahalaga. Panahon na para sa akin. Nakunin si Leo at umalis. Julian. Siya. Kasalanan niya ang lahat. Sinadya niya akong itulak. And Natsu, halos hindi kita nahawakan. Paano ka nahulog? Kung hindi ikaw. Ano, sinadya kong mahulog. Isinapanganib ko ang sarili kong kaligtasan para lang aidawit ka. Hindi ganoon si Stella. Julian. Kahit ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Stella, humingi ka ng tawad. Ngayon, Hindi ko talaga siya itinulak. Hindi ka rin naniniwala sa akin. bali ang braso niya. Ano ang kinalaman ko doon? Maliwanag na nagpapanggap na biktima siya. Stella, Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Hindi ko siya itinulak. At hindi ako hihingi ng tawad. Julian, huwag kang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ang sakit na. ako ang mananagot para kay Stella at ayusin ito hanggang sa wakas. Stella, nawawala ka ba sa sarili mo? Ano ang nagpapaisip sa iyong makakasama ko? Ang isang taong hindi ko naman gusto. Ibig mong sabihin, Tama. Gusto kita. Kahit iniwan mo ako noon, gusto pa rin kita. Handa akong maging iyong. Lumapit lang ako kay Chloksu.
Para mainis ka. Julian, napakabata mo. Stella, sapat na ang mga taong nasayang natin. Huwag na nating sayangin pa. Okay, Eldeneth, Julian, ikaw, magiging tatay ka ulit. ibig mong sabihin, ang gabing iyon. Buntis ka. Anak ko, Eldeneth, napakaganda naman. Ang ating pamilya ay magkakasama na sa wakas. Ipapaayos ko ang isang team building event para ipagdiwang ang iyong pagbubuntis. napagkasunduan natin. Sekretong kasal, panatilihing tahimik. CJ, kahit anong gusto mo, Oh, tama. Nasaan si Leo? nasa ibang bansa kasama ang nanay ko. Napakasaya niya, nakalimutan na niya ang lahat. Pagbalik niya, magiging kuya na siya. Direktor Lu, alam kong babalik ka. Napapahalagahan ni Ginoong Croft ang talento. Paano kanya pababayaan? Ibigay mo sa akin ang proposal para sa team building. Nakapagplano na ang team building event. Nakatakda ito sa makalawa. Sabi ni Ginoong Croft, nasa ngayon, kailangan mong magpahinga ng husto. Huwag kang magpakapagod o babawasan niya ang sahod namin. Nasa puso ni Julian ako at ang sanggol. Wow, ito na pala ang resort. Hindi ko talaga inakala na dito pa magho-host ang kumpanya ng team building event sa lahat ng lugar. Oo nga, ang ganda talaga ng tanawin. Kumpleto na ba tayo? Ito ang mga keycard para sa hotel. Dalawahan sa isang kwarto. Kayo na ang mag-usap kung sino ang magkakasama. Heto. Direktor Lu, tayo na lang ang magkasama sa kwarto. CJ, Sa totoo lang, puno na ang hotel na ito. Sa ibang hotel na mananatili si Director Lo. Kayo po ay management. Salamat sa inyong pangunawa. walang problema. At sinabi rin ni Ginoong Prof na dapat kayong lahat ay kumain at uminom ng husto. Lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Wow, ang galing naman. Ang galing talaga ni Ginoong Croft. Sige, bumalik na kayo sa hotel para iwan ang mga bagahe. Ginang Prof, pribado na ang lugar sa unahan. Wala nang ibang makakapasok. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ibang tao. Opo, Assistant Mason. Sa susunod, kapag tayo lang ang magkasama, tawagin mo na lang akong Direktor Lu. Ha, pero asawa po kayo ni Ginoong Prof. Sa kumpanya, sa harap ng mga empleyado, iyon ay ibang usapan. Pero kapag tayo lang, mas mainam na tawagin kayong Ginang Prof. Ano sa tingin mo dito? May minuto ka ba? Tungkol sa mga tirahan, si Assistant Mason ang bahala sa lahat ng tirahan. Kung gusto mong magpalit ng kwarto, kailangan mong kausapin si Assistant Mason. Pero sobrang busy siya, malamang wala siyang oras. Sige na lang. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Wala. Ang ganda-ganda dito. Gusto mo ba? Kung gusto mo, magtagal ka pa pagkatapos ng team building event, ng ilang dagdag na araw. Hindi na, okay lang. Nag-post si Assistant Mason sa group chat. Nabanggit niya na may ilang laro. Sasali ka ba? Hindi. Hindi ako interesado. Eh di ako na lang ang pupunta para tingnan. Sige, ako rin titingin din ako. Gustavo, makakapuntos ako dito. Galing ng tira. Direktor Lu, nandito ka na rin. Ano ba nilalaro ninyo kanina? Nakikipagpaligsahan lang kami sa pagtapon ng palaso. Tapos na yung round na yun. Magsisimula na kami ng susunod. Pares-pares. May paligsahan kami sa pagkain ng pansit. Ang pinakamabilis na team na matatapos ang mananalo. Natalo kami. Kaya kailangan naming pumutok ng lobo bilang parusa. Ginoong Croft. Sige, kayo muna. Direktor Lu, gusto mo bang sumali sa amin? Sige, bakit hindi? Hoy, Direktor Lu, kulang pa tayo ng isang player. Sino ang gustong sumali sa team ni Direktor Lu? Hoy, mga kaibigan. Gusto niyong makita si Ginoong Croft na maglaro? Ginoong Croft, Ginoong Croft, Ginoong Croft, Ginoong Croft. Paano ba tayo maglaro? Magkakalaban tayo sa team na dalawahan. Kakain kayo ng isang pansit ng magkasama, pero hindi pwedeng putulin. Ang unang matapos, ang panalo. Ginoong Croft, bakit hindi kayo ni Direktor Lu ang mauna? CJ, Gawin na natin to. Kaya nyo yan. Wow! Diyos ko! Wow! Ginoong Croft, pwede ko bang i-post ito sa socials ko? Alam mo, para mas maging sikat ang kumpanya. sige, gawin mo. Ang saya-saya ng team building games.
Nasira ang kamay ko, para lang umalis ka. Ganito ka kasakim sa pera at katayuan, na kahit itaboy ka, ayaw mo pa ring umalis. Kung ganun, huwag kang magalit sa pagiging madaya. Makinig ka, gusto kong sirain mo si Stella Lo. Siran mo ang reputasyon niya. Ipaghiwalay mo sila ni Julian Croft. Direktor Lo, sigurado ka bang ayaw mong sumama ako sa hot spring? Hindi na, okay lang. Nakapagsok ka na, saka mas gusto ko minsang mag-isa. Ang haba ng araw mo, umuwi ka na at magpahinga. Sige, gagawin ko. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ikaw ba ang asawa ni Julian Croft? Isa ba siya sa mga kaaway ni Julian? Hindi. Tinatawag ka ni Julian Croft na honey at nagsisinungaling ka pa rin? Gabi na. Hindi pa ba umuwi si Stella? Ginoong Croft, mukhang kay Direktor Lo ito. Anong ginagawa mo rito? Tawagan mo ang hotel ngayon din. Sira-sirahin ang bawat kwarto at hanapin si Stella. Opo, sir. Alam mo namang mabuti na asawa ako ni Julian Croft. Anong karapatan mong gawin ito sa akin? Hindi ka ba natatakot na kalabanin ang Croft Group? Wala na akong mawawala. Anong pakialam ko kung magalit sila? Si Cloaks ba ang nag-utos sa'yo? HMPH. Mas matalino ka pala sa itsura mo. Pero, hehe. Bitawan mo ako. Walang utang na loob ka. Gusto mong mamatay? Stella, nasaktan ka ba? Kausapin mo ako. Kumuha ng doktor ngayon din. Kumusta ang baby? Hindi ka buntis. Hindi bantis. Pero nag-test ako. Nag-test ka ba ulit? Minsan kasi nag-e-expire ang mga test na yan. Pwedeng hindi accurate. Ilang beses ko nang tiningnan. Paulit-ulit kong tiningnan. Talagang hindi siya buntis. Mga minor na injury lang ang nakuha niya. Kapag nagpahinga ng maayos, gagaling siya. Sige, salamat, doktor. So, maling hinala lang pala ang lahat. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin? Sa halip na tanungin mo kung masakit pa, bakit hindi mo puntahan si Chloksu at tanungin kung bakit ako ang target niya? Ano ang kinalaman ni Chlo dito? Pinagtatakpan mo pa rin siya, di ba? Inamin mismo ng lalaking iyon. Pinadala ng lalaking yon si Chlo. Nagpapanggap ka pa rin? Ginoong Croft, inamin ng harapan ng lalaking ininterog ko na si Chloe ang nag-utos sa kanya para saktan si Ginang Croft. Ngayon, naniniwala ka na ba na hindi ko siya binabackstab? Amoy selos ba yan? Hindi ako nagsiselos. Sabi ng lahat, kasintahan mo raw siya. Paano mo aasahan ang legal na asawa mo? Natiisin to. Kaya pala mula nang ikinasal tayo, ang lamig mo sa akin. Yun pala ang dahilan. Mukha nga. Mahal. Sa tuwing sinusubukan ni Chlo na lumapit sa akin, lumalayo ako. Ha, ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Ginoong Croft, sa tingin ko, para maiwasan ang mga aksidenteng tulad nito, panahon na para ipahayag mo ng publiko ang identidad ni Ginang Croft. Sa year-end team building event, ipapahayag ko ang identidad mo. Wala akong tutol. Huwag kang mag-alala. Dahil naglakas loob si Chlo na saktan ka, hindi ko ito palalampasin. Para sa team building event ngayong taon, sisiguraduhin kong sasama rin siya. Pero kailangan ko ang kooperasyon mo. Seryoso. Naghiwalay na sina Julian at Stella. Si Julian Croft talaga, nahuli niya tayong magkasama at pinapirma kagad ang divorce papers doon mismo. Ang kasunduan sa paghihiwalay, pinapirma niya kay Stella. Pinalayas na si Stella sa lungsod ng Ethelgard. Magandang trabaho. Narito ang pera, lumayo ka ng lubusan, at huwag ka nang bumalik, naiintindihan mo. Talagang. Sinabi mo ba ng eksakto ang sinabi naming? Bawat salita, salita sa salita, walang dagdag. Lubos siyang naniwala. Narito ang card na ibinigay niya sa akin. Mas mabuti yan, dahil sa sobrang pagnanais mong magbagong buhay. Papalampasin na namin ito ngayon. Tara na. Julian. Ano ang dahilan ng pagpunta mo dito? Kamusta na ang kamay mo? Bakit ka umalis sa ospital nang walang paalam? Ayos na ang kamay ko. Pero ang pagstay sa ospital ay nakakabagot.
Sabi ng doktor magpahinga, kaya umuwi na ako. Mabuti naman at okay ka na. Pasensya na. Sa abala. Mangako ka sa akin na pananagutan mo ako. Paano mo nga babalak gawin yun? Kaya nga nandito ako. Ang taunang team building event ng kumpanya sa Moonwatch Villa gaganapin. 2 taon ka na sa Croft Group. Nandoon ka sa huling 2 okasyon. Ngayong taon, dapat pumunta ka. Gusto kitang biglain. Anong klaseng sorpresa? Ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi ko yon pinapansin. Kamakailan lang, na napagtanto ko. Kung gaano ka kahalaga sa akin. Kaya, gusto kong gamitin ang team building event na ito para mag-propose sa'yo. Julian, seryoso ka ba? Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka, gawin mong pinakamaganda ang iyong sarili para sa hapunan. Huwag kang mag-alala, pupunta ako doon na nakabihis ng bongga. Seryoso ka ba dito? Sinasabi mo bang si Ginoong Croft ay magpo-propose ngayon? Hintayin mo lang, malalaman mo rin agad. Totoo pala. Ang tagal nang itinago ni Ginoong Croft ang kanyang pag-aasawa. Sa wakas, ibubunyag na niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Julian, nandito ka na. Ang sorpresang inihanda ko para sa'yo, malapit nang mangyari. Magpo-propose ka talaga sa akin mamaya. Sino yung babaeng yun? Sino yon? Si Stella Lou. Hindi ko inakala na si Stella Lou, na palaging simple lang, ay pwedeng gamanito kaganda kapag nagayos. At sino ang nakakaalam na hindi lang magaling si Direktor Lou sa tradisyonal na musika, kundi magaling din palang tumugtog ng biolin. Anong ginagawa ni Stella Lou dito? Ngayon, sa mahalagang okasyong ito, may isang anunsyo ako. Gusto kong ipakilala ang isang napaka-espesyal na tao sa inyong lahat. Wow, sa tingin mo siya yun. Siguro si Stella Lou yun. Hindi ko alam kung bakit nandito ka. Pero, kahit nagayos ka ngayon, ano naman? Mula ngayon, ako na lang ang magiging sentro ng atensyon. Ang aking asawa, si Stella Lou. Wow! Direktor Lou, hindi ko inakala, ikaw pala talaga ang asawa ni Ginoong Croft, na sikreto. Nakita nyo, anong sabi ko, higit pa sa magkatrabaho sina Ginoong Croft at Direktor Lou. Sabi ko na nga ba? Oo, totoo nga. Pasensya na kayong lahat. Ayaw lang namin ng malaking gulo. Kaya itinago muna namin ito. Asawa mo talaga si Ginoong Croft. Kami nga. Julian, hindi ba kayo ni Stella, ay nagdiborsyo na? Bakit ako magdodiborsyo? Dahil sa kanya. Dahil ikaw ang nag-utos ng mga tambay para atakihin ako. At nasaksihan iyon ni Julian. Paano ka nakapasok dito? I-alerto ang hotel, ngayon din. Pilitin niyong buksan ang lahat ng kwarto at hanapin si Stella. Opo, sir. Kung alam mo namang mabuti na ako ang asawa ni Julian Croft, paano mo na itaya ang kamay mo sa akin? Hindi ka ba natatakot sa galit ng Croft Group? Wala na akong mawawala pa. Anong pakialam ko kung makalaban ko sila? Si Chlokes ba ang nag-utos sa iyo? HMPH. Mas matalino ka pala kaysa sa itsura mo. Pero, hey, Bitawan mo ako. ikaw, walang utang na loob. Patay ka. Stella, nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Paano mo nalaman? Dahil nabigo ka. Julian, nang sabihin mong pakakasalan mo ako kahapon. Bitag lang pala iyon para mahuli ako. Kung hindi ko sinabi yon, paano kita mapapapunta rito? Julian, hindi totoo ang sinasabi niya. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Tama na. Akala mo ba ang pag-upa ng mga tambay para saktan ng asawa ko ay talagang makakalinlang sa lahat? Hindi ko inakala na si Chloe Shu ay ganitong klaseng tao. Nasa presinto na ang mga tambay. Nasa amin ang mga usapan ninyo at ang ebidensya ng mga transaksyon ninyo. Kailangan pa bang pumunta sila rito para tukuyin ka? Kaya pala parang ang dali na makakita ng mga tambay. Paano ito nangyari? Anong nangyari?
Kaya't inamin mo rin ang iyong masamang gawain. Julian, aaminin ko, hindi ako nakapag-isip ng maayos. Ngunit totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Sinabi ko na sa'yo noon. Lagi kitang itinuring na parang kapatid. Ang minahal ko mula pa sa simula ay si Stella at si Stella lang. Bakit? Bakit kailangan siya? Si Stella Lu. Si Stella Lu ay isa lamang, probinsyana mula sa liblib na lugar. Ang kanyang estado, ang kanyang pinagmulan, mas mababa siya sa akin sa lahat ng paraan. Bakit hindi ako, ang maaaring mahalin mo? Katayuan at pinagmulang pamilya, walang pagkakaiba ang mataas at mababa. Mahal ko siya para sa kung sino siya. Para sa akin, kahit ang kanyang mga pagkukulang. Nagpapabilis ng tibok ng puso ko, hindi ko sila matiis. Stella Lu, bakit napakaswerte mo? Paano mo nakuha ang lahat nang hindi ko kailanman magkakaroon sa buhay ko? Shloksu, talagang matigas ang ulo at hindi nagsisisi. Hello. Bilang paggalang sa ating nakaraan, bibigyan sana kita ng isa pang pagkakataon, pero wala kang pagpapakita ng pagsisisi. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Ano ang gagawin mo? Magpahayag ng anunsyo. Mula ngayon, tinatapos ng Croft Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Su. Julian, hindi mo ito magagawa, mahal na mahal kita. Dalhin siya palayo. Stella Lu, pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap, dinala nga siya palayo. Paumanhin na kailangan niyong makita yon ngayon. Lahat ay may 2 araw na bakasyon. Salamat, Ginoong Prof. Huwag akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang asawa ng iyong presidente. Wow! Talagang itinakda ng langit, sina Ginoong Croft at Direktor Lu. Hindi pa namin binabati, sina Ginoong Croft at Direktor Lu. Sa kanilang kasal, binabati naming muli sina Ginoong Croft at Direktor Lu. Binabati ko kayo, binabati kita, Ginoong Croft, binabati kita, Direktor Lu. Salamat sa inyong lahat. Inihanda ko ang isang salusalo para sa lahat. Mangyaring maghanda na upang maupo. Wow, salamat, Ginoong Croft, salamat, Direktor Lu. Mahal. Tatay, kasalanan lahat ito ni Stella Lu. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakakulong ng matagal. At kung bakit napilay ang iyong binti, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Stella Lu, siguradong hindi mo inaasahan ito. Nakalaya na tayo. Ang ama ng gago ay nagpilay ng aking binti. Dugo sa dugo. Oy, mahal, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Sabi ng doktor, naghihirap ka sa pagod. Kailangan mo lang ng ilang araw na pahinga. Magpahinga ka muna sa trabaho. Magpahinga ka lang sa bahay. Lutuan kita ng sabaw ng manok. Elvenet. Nanay, masakit pa ba? Hindi na masakit, anak. Malapit nang umuwi si nanay mula sa ospital. Leo, masaya ba ang bakasyon mo? Kasama si Lola? Marami kaming pinuntahan ni Lola. Pumunta pa kami sa isang malaking amusement park. Nakipagkaibigan pa kami sa maraming bata. Marami kaming bagong kaibigan. Ang sweetheart ko, basta't masaya ka. Maya-maya, ipauwi kita kay Assistant Mason. Habang wala si nanay, maging mabait ka ha. Mahal na mahal ka ni nanay. Mahal din kita, nanay. Gising ka na. Elvenet. Nauuhaw ka. O kailangan mong pumunta sa banyo. Kailangan mong pumunta sa banyo, di ba? Julian, anong akala mo ang ginagawa mo? Nasa ospital tayo. Bitawan mo ako. Ano bang problema kung hawak ko ang sarili kong asawa? Bukod pa riyan, sabi ng doktor dapat, magpahinga ka, kaya pumunta ka sa banyo, o matulog ka na lang, ikaw ang bahala. Ikaw. Bastos. Tara na, mabait ka. Gabi na, kung hindi mo ako papayagang tulungan ka, tatawag ako ng nurse. Buong araw na silang nakatayo, pagod na sila. Maraming nangyayari sa kumpanya araw-araw. Hindi mo na kailangang pumunta bukas. Kumuha ka na lang ng tagapag-alaga. Akala mo ba may tagapag-alaga na maglalakas loob na alagaan ka, nang walang pahintulot ko? Ikaw. Maging mabait ka na. Kalagitnaan na ng gabi, ayaw mo namang gisingin ang buong palapag, di ba? Stella, ang dami na nating nasayang na taon. Mula ngayon, babawi ako sa'yo. Nagdala ako ng maraming dekalidad na supplements. Kapag sinimulan na ni Madam ang mga ito, makukuha niya ang lahat ng nutrients at makakaalis na siya rito sa lalong madaling panahon. Kaya huwag kang mag-alala, batang Ginoo. Hi, Sos. Sir, nawala si Leo. Ano? May sasabihin ako sa'yo. Ang tatay mo ang bumisag sa binti ko. Sino ba kayo?
Tatay. Tatay, hindi magnanakaw si Leo. Ako ang anak mo. Alam ko yan. Alam kong hindi siya magnanakaw. Anak ko si Leo. Mula ngayon, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Tumigil kayo. Kunin niyo ang bata. Pero iwan niyo ang setro ng dugo at Jade. Tatay, ito ang pamana ng pamilya na iniwan ni Lolo para kay nanay. Tatay, pakiusap. Huwag mo silang payag ang kunin ito. Kay nanay ito. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Kung kayamanan ng anak ko yan, walang sinumang makakakuha nito sa atin. Nakuha ko na. Ikaw pala. Ang kasama ni Stella Lo 5 taon na ang nakalipas. Tanging tagapagmana ng pamilya Lo, ang karapat-dapat sa napakahalagang setro ng dugo at Jade. Wala ka kundi kanyang kapalit na tatay. Kung maglakas loob kang hawakan, ang kayamanan ng pamilya Lo, sinisiguro ko na isang kawawang bastardo tulad mo ay iiwan sa kanal para mabulok. Ikaw pala ang nagtangkang saktan ang anak ko. Tama, ako nga, anong gagawin mo tungkol dito, ha? Baliin ang binti niya. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Suntukin siya. Bitawan mo ako. Duguan na ito ngayon. Sandali. Hindi pa natin siya pwedeng patayin. Kung mamatay siya, sino ang magbabayad sa atin? Pilay na ako. Ano pa ang kailangan ko ng pera ngayon? Ikaw ang may gawa nito sa akin. Ang buong pamilya mo ang may gawa nito sa akin. Tatay, kumalma ka lang. Kapag nakuha na natin ang pera ni Julian Croft, pupunta tayo sa ibang bansa. Kukuha tayo ng pinakamagagaling na doktor para sa'yo. Gagaling ang binti mo. Makikita mo. Matanda na ako. Matanda na ako at wala ng pera. Aalagaan mo ba ako habang buhay? Sige, basta't hawak natin. Ang batang ginoo ng pamilya Croft. Makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Tita, mayaman ang tatay ko. Hayaan mo lang ako at dadalhin ko kayo mismo doon. Tita, ang daming pera ng tatay ko. Pakawalan mo na lang ako at dadalhin kita mismo doon. Alam mo kung nasaan ang pera ng tatay mo. Eh bakit pa tayo nakatayo rito? Kunin na natin ngayon. Hoy, bumalik ka rito. Nababaliw ka ba? Ang pera ni Julian, paano malalaman ng isang maliit na pasaway? Kung nasaan iyon, masyadong matalino ang batang ito. Kung pakakawalan natin siya ngayon, parang patay na tayo. Nagsisinungaling ka sa akin? Maliit na sinungaling. Papatayin kita. Tigilan mo yan. Tigil. Nanay, tatay, natatakot na ako. Huwag kang lalapit. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Ano ang gusto ninyo? Ginoong Croft, laging mabilis. Bigyan mo kami ng 1,000,000 piso. Ipadala mo ako sa ibang bansa. Kung hindi, ang iyong nag-iisang anak na lalaki ay mamamatay. Nanay, natatakot talaga ako. Huwag. Pakiusap, huwag. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Kahit ano. Pumayag ka. Gawin mo ang sinasabi niya. Ibigay mo sa kanya ang pera. Sabihin mo na lang na. Ibigay mo na lang sa kanya. Ihagis mo rito. Titingnan ko muna. Pakawalan mo siya. Narito na ang lahat. Ang gusto mo ay narito na. Ngayon, pakawalan mo ang anak ko. Akala mo bata nga ako, kung pakakawalan ko siya ngayon, magbabago lang ang isip ninyo, at walang makakaligtas sa atin dito. Ano pa ang gusto mo? Wala na akong gusto, sa ngayon, kapag ligtas na kaming nakalabas ng bansa. Saka ko siya pakakawalan. Hindi. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Sino ka ba para pagbawalan ako? Ang buhay ng iyong nag-iisang anak ay nasa kamay ko. Leo, si Leo ay bata pa lang. Kung isasama mo siya, pabibigatin ka lang niya. Kaya pakawalan mo siya. At ako na lang ang kunin mo. Nasa ganitong kalagayan tayo ngayon. Dahil sa kanya, pagdating natin sa ibang bansa, tapusin natin siya. Halika rito. Ako ang presidente ng Croft Group. Kunin mo na lang ako. Mas malaki ang halaga ko. Ano masasabi mo dyan? Iyon nga, ang pakong ito ay napapli ng kanyang mga tauhan. Halika rito. Ngayon, doble ang babayaran mo. Huwag. Kung hindi ako makabalik, pangakuan mo ako na ikaw at si Leo ay mamumuhay ng maayos. Lahat ng mga taong ito, kasalanan ko ang lahat. Pinahirapan ko kayo ng anak natin ng husto. Mga siraulo, paano ka nakalabas ulit? Bumalik ka sa loob, ngayon din. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko, pasyente sa kama 3, Stella Lo, nandito ang anak mo para bisitahin ka. Nanay. Leo, ang larawang ibinigay ko sa iyo. Naingatan mo ba? Bumalik na sa bansa ang tatay mo. Siya lang ang pamilya mo sa labas. Kailangan mong puntahan siya. Hahanapin ko si tatay. Sasabihin ko sa kanyang hindi siraulo si nanay. Ilalabas kita dito. Leo, huwag mong sabihin kay tatay tungkol sa akin. Kasi, natatakot ako na ang galit ni Julian ay may papasa sa iyo. Julian, pakiusap, alagaan mo ang anak natin. Huwag, Ginang Croft, mag-ingat. Hindi kayang mawala ni Ginoong Croft sa inyo at sa bata. Leo, puntahan mo ang nanay mo. Leo, Nanay. Leo, huwag kang matakot.
Nandito sina nanay at tatay. Bitawan mo. Hindi mo ako kayang talunin. Assistant Mason, dalhin mo sila sa pulisya. Halika rito, Leo. Tara na, umuwi na tayo. CJ,